Magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman pong iniyot ang ating programa sa TV Apollo.argumento na pinangunahan po ng Dalay Catholic Apology International. Ito po yung lingkod at kapatid sa Pananampalatayang Katolika, Sir RJ Seno. Samahan niyo po ako sa mikling oras, mikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa ating pong Pananampalatayang Katolika. So yun, meron po tayo ngayong bibigyan na reaksyon, isang video. Pero actually itong video nito, matagal na po itong video. Pero gusto po kasi ng sender po natin na kung pwede raw po, sabi niya, bigyan po natin ito ng reaksyon. Bakit po kasi lumagana po ito sa social media na video na ito, and at the same time actually boses lang po yung tinatawag na mapakikinggan po natin, and at the same time meron pong parang cartoons yung ginawa po niya kay Mr. Soriano. So gusto po nilang mabigyan po natin ng linaw itong sinabi ni Mr. Soriano. Sana po siya nilagay ng Panginoong Diyos po ngayon kasi namatay na po siya. So yun, hindi po tayo magtatagal. Yun, iano po natin. Wag na po natin tagalan itong tinatawag na reaction na ito. And yun, before po tayo magbibigay ng reaction, pakinggan muna natin yung mga statements po niya, and at the same time yung mga argumento po niya. Ito na po. 14:37 ng unang Korinto. Pakinggan. So, sabi niya, bakit raw po may Biblia? And pagkatapos, yun, binanggit po niya yung talatang 1 Korinto 14:37, kung iniisip ni Numan na siya'y propeta o ayon sa mga espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na inyong sinusulat ko na parang utos, na pawang utos ng Panginoon. So, i-continue natin. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sulat ang Biblia, utos ng Diyos yun . Okay, so titingnan nyo po, di ba? Isa po itong panlilin lang . Bakit po? Kasi sabi ni San Pablo, itong mga sulat ko, kikilalanin ninyo na utos ng Panginoong Diyos. Hindi po niya sinabi na buong Biblia yung isinulat po niya. And remember, ang banal na kasulatan, marami po yung mga writers. For example, sa Old Testament, ang dami-dami mga propeta ng mga writers. Even nga yung tinatawag na Pentateuch, di ba? Then pagkatapos sa New Testament, ang dami-dami din pong mga writers. Hindi lang po si San Pablo yung tinatawag na nakasulat. Yung problema, binabalagtot po nila ni Mr. Soriano itong pagkakaintindi. Sinabi ni San Pablo, na-refer lang po ito sa kanyang isinulat doon sa mga iglesyang kanyang sinulatan. So, ang sino man makakabasa doon sa isinulat ni San Pablo, yung mga sulat po niya doon sa mga iglesia, ibig pong sabihin, dapat maniwalaan po itong utos ng Panginoong Diyos, pero hindi po ito refer sa tinatawag na Biblia. Naging nangyari lang po na meron po tayong Biblia, dahil po ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang may gawa po nito. Ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang nag-compile po nito para magiging meron po tayong tinatawag na banal na kasulatan. So, yan po, mali po Mr. Soriano rito. Kaya yung wala sa Biblia, ayaw ng Diyos nun. Yan po yung wala sa Biblia. Hindi po yan mabasa sa Biblia na kapag wala sa Biblia, ayaw po ng Panginoong Diyos po yan. Wala po yan sa Biblia. Hindi po yan mabasa. Sa kanila po kasi gusto po nila letra por letrang mabasa. So kaya nga, hindi kami naniniwala sa December 25. Hindi kami naniniwala sa purgatorio. Hindi kami naniniwala sa Rosario. Kasi hindi po yan mabasa sa Biblia. Ang nasa isip po nila, basahin po ito letra por letra. Hindi po ganyan ang turo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Bakit naniniwala po tayo na mayroong purgatorio? Bakit po? Kasi ang Panginoong Diyos sa ating paniniwala at pananampalataya, ang Panginoong Diyos, siya po yung Diyos ng hustisya. At yun, bibigyan po niya yung hukom, yung mga taong may nakagawa ng kasalanan. Kung mabigat ito or tinatawag ni San Juan na kasalanang ikamamatay ng kaluluwa, yun may impyerno po siya. Pero may mga taong nakagawa ng kasalanan na hindi naman po ikamatay or ikakapa-impyerno po niya. So saan po siya ilalagay? Hindi naman po pwedeng ipasok po siya doon sa langit. Kasi Revelation chapter 21 verse 27, kahit ni isang kasalanan, hindi po makakapasok doon sa langit. Kaya nga po naniniwala po tayo sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na yun, ano ba yan, sa bilangguan o sa Bisaya pa. Mabibilanggo po siya doon hanggat mababayaran niya
ang pinaka-last na damage na ginawa po niya. So, yan po yung pinaniniwala natin purgatorio. Rosaryo, nandyan po yan sa Biblia. Kaya nga po lahat ng mga misteryo nakasulat po yan sa Biblia. Pero ang problema ng mga taong ito, ipapabasa po nila sa atin na dapat basahin raw po natin, letra po natin mabasa, hindi po yan paniniwalang Katolika. Yun. Pag wala ron, di niya pinasulat. Tinan mo Biblia, walang purgatorio sa Biblia. Ganun po ba? Hindi niya ipinasulat? Ang problema po dyan, ang dami-dami po mga bagay na pinaniniwalaan ninyo na hindi po nakasulat sa Biblia. O for example, yung sinasabing Biblia ay salita ng Panginoong Diyos, hindi po nakasulat sa Biblia eh. Pero pinaniniwalaan po ninyo. Sino ba ang nagturo ng ang Biblia ay salita ng Panginoong Diyos? Ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Pagkatapos sasabihin nyo, wala yan sa Biblia yung tinatawag ng purgatorio. Ang problema po sa inyo, ang hinahanap nyo, letra por letrang mabasa, hindi po yan yung katuruan ng mga apostol. And never ang mga apostol nagturo, even ang ating Panginoong Jesucristo, never po siya nagturo. Kapag hindi mabasa letra por letra sa Biblia, ay wag nyong paniwalaan ito. Invento lang ito ni Luther pagkatapos sinusunod ng sektang inaaniban po ninyo at itinatag po ninyo, Mr. Soriano. Wag naman po magagalit yung naniniwala sa purgatorio. Ay hindi naman po. Kayo naman po yung galit ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Halos araw-araw ng programa ninyo, ina-attack yung Iglesia Katolika Apostolika Romana pagkatapos kami po yung galit. Pero wala pong purgatorio sa Biblia. Sino may sabi? Kayo? Sumulpot lang kayo sa 1980? Bungal lang kayo ng Cruz Perez? Hindi pwede. Pero ang mga santo, yung mga padre sa Iglesia Katolika, mas nakakaintindi sa banal na kasutan, nagsasabi na merong purgatorio. At yung implicit teachings po yan ng mga apostol, particularly yung puno ng mga apostol, San Pedro, di ba? First Peter. Pagkatapos si Panginoong Jesucristo mismo, nagturo na yun. Mabibilanggo ka dun hanggat mababayaran mo ang pinakalas na sentavo na inutang mo against sa iyong kasalanan. Hindi naman ako unang nagsabi niyan. Ayaw lang natin pansinin eh. Sinabi ni Rizal yan sa unexpurgated no limit angere. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrines. The word purgatory is absent from both the Old and the New Testament according to Dr. Jose Rizal. So, abuti pa sa ang ibig sabihin, Bisaya po ako. Ang ibig sabihin, ang tinutukoy ni Dr. Jose Rizal, yung term purgatory ay talagang hindi ka po makakabasa niyan. Bakit? Kasi ang purgatory, it is a formula na ginawa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na nagre-refer doon sa isang lugar kung saan doon ka mabibilanggo hanggat mababayaran mo ang pinakalas sintabo na inutang mo sa Panginoong Diyos. St. Matthew chapter 5 verse 26. Yung problema sa inyo, naghahanap kayo ng letra por letra. So ngayon, sabi nyo, dapat paniwalaan natin sa Dr. Jose Rizal kasi bayanin natin yun eh. Remember na sinabi po yan ni Rizal para pag-atake po niya sa mga kalaban po niya na nasa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang kalaban ni Dr. Jose Rizal. Kung hindi, yung mga friars po noon, yung mga pari po noon, sabi niya, nakita po niya na umabuso sa tinatawag na mga Filipino. Yan po yung kalaban po niya. So inaatake po niya yung doktrina dahil hindi po siya naniniwala, kung hindi para matamaan po yung gusto po niyang atakihin yung mga paring mga abusador. Yan po yung sinabi ng history according to Dr. Gregorio Saide. So ngayon, naniniwala kayo kay Dr. Jose Rizal. So dapat natin tanggapin at sundin kung ano po yung ginawa ni Dr. Jose Rizal. Tingnan po natin itong tinatawag na Jose Rizal Life, Works and the Writings by Dr. Gregorio Saide. Ano po yung sinulat ni Dr. Gregorio Saide? Ito po yung retraction ni Rizal concerning sa mga atake po niya sa paniniwala at pananampalatayang Katolika. Ito po, sinabi rito, the retraction, we have stated before that Rizal wrote and signed a retraction at 11:30 p.m. So, ibig sabihin, sinabi po dito na, yun, alam po nila na si Dr. Jose Rizal ay sumulat at pumirma sa isang retraction. So, ibig sabihin, binawi po niya yung kanyang mga atake sa Iglesia Katolika at 11:30 p.m. December 29, 1896. Ito po yung full text. Its full text is as follows. I declare that I am a Catholic, and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die. I retract with all my heart anything in my words, writings, publications, and conduct that has been contrary to my character as a child of the church. What church of this?
itong iglesia po ito, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. I believe and profess what it teaches. So yung purgatoryong inatake po niya, naniniwala po siya na mayroong tinatawag na purgatorio. Continue natin. I submit to what it demands. I abominate masonry as an enemy of the church and as society prohibited by it. The diocesan prelate as the superior ecclesiastical authority may make this manifestation public. I declare this spontaneously in order to repair any scandal. So yung sinabi po niya na walang purgatorio, skandalo po yung sa Iglesia Katolika. Sabi niya, to repair any scandal which my acts may have caused and so that God and man may pardon me. Manila, December 29, 1896. Pinirmahan po ito ni Dr. Jose Rizal. Sinabi nito, ito po yung komento ng tinatawag na writer, si Dr. Gregorio Sadi. It must be understood that what Rizal retracted were the errors in religion and attacks against the church, not the political convictions. So yung sinabi po kanina, hindi po ang Iglesia Katolika ang kalaban po niya, kung hindi yung gobyerno. So meron po mga witness po dito, si Juan del Fresno, Chief of the Guard Detail, and si Eloy More, Adjutant of the Plaza. So yun. Isa pa, anong sabi ni Dr. Gregorio Sadi? By retracting his religious errors and returning to the fold of Catholicism, Rizal emerged a greater man. So dito, by retracting his religious errors, yung sinabi ni Mr. Soriano na kinuot po niya sa No Limitang Here, isa po yan. Isa po yun sa tinatawag na religious errors na itinuro ni Dr. Jose Rizal. So, niretract po ni Rizal po yun. Nag-retract po si Rizal concerning sa atake po niya sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Imposible po na hindi po ito nabasa ni Mr. Soriano at yung mga alagad po niya. Dapat sana sumunod po kayo kung ano yung ginawa ni Dr. Jose Rizal. Na ano po? Na dapat tayong mga Filipino dapat same kay Rizal, mananatili tayong Katoliko at maniniwala kung ano po yung katuruan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, ayan po. So, actually, hindi po yun umabot ng 1 minute pero sige lang, okay lang yung video kasi yan lang po yung isinend po sa atin na re-reactionan po natin. So, yan po, wag po tayong magpalin lang sa mga kaibigan po natin, mga sulpot na gusto po nang sirain ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, so hindi pa nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Sandro II TV, Apolia Punto Argumento, and Kuya Apologist TV page, and then pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also sa ating po mga channels, hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, Barrio Kawayan, Religious Forum, and pwede po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and the super thanks. And sa lahat ng mga Katoliko na gusto pong tumulong sa programa pong ito, pwede po yung ipadala tulong ng suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers, and po sa mga screenshoot, tumatakbong information, and pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung by remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po. Okay, so yan lang po muna. Sa ngalan po na buong pwersa ng TV Apolia Punto Argumento, pinungunahan po ng Dalay Catholic Apologist International, sa mga kasamahan ko po sa LCA, sa lahat po ng mga Katoliko sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa programa pong ito. Ito po yung lingkod at kapatid sa Pananampalatayang Katolika, Sir RJ Seno. Pansamantala magpapaalam po siya magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Maayong adlaw kayong tanan ano sa pita kini inyong ato ang programa sa TV Apolia Punto Argumento, kining short edition nato nga gitawag og program na atay tagaan og gamay nga gitawag og pagtubag concerning aning gibuhatan ta og kining reaction daw kuno nya. Nagkatawa ko sa tawag anang reaction niya katong sa ako ang final rebuttal katong sa debate namo ni Pastor Villaver. Nagkatawa ko kay naa siya mga puntos sige sa reklamo nga ang amo daw nga tawag ining mga gipresentar is di daw to o di daw factual ba kumbaga. Pero puro lang pud yawit ang tawag ining silbi argumento or puro lang pud chismis kumbaga. Sige ato ang tawag ining paminaw ni ang iyahang reaction.
ni Kristo. Busa ka ni Romanong Katoliko, sulpot nga iglesia. So, ingon pa niya nga ang Romano Katoliko sulpot daw nga iglesia unsay basis? Unsay basis nga ang simbahang Katolika tawag ini nga sulpot? Unsay basis kanang chismis ni Ellen G. White? Chismis gitawag og mga pastoy nga bisag usa ka ebidensya way gilatag nga ebidensya? Puro lang tawag ining ilusyon o imagination? Mao ba na ang tawag anang ebidensyang ilahang ilatag? Sige daw. Ato tan-awon doon na ilahang tawag ining claim nga ang Iglesia Katolika sulpot. Tanawon doon na to. Mo na guys nga way laing unang pinakasulpot nga simbahan ang Romanong Katoliko ra gyud. Unsa pay basis? Kung ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sulpot, unsa na lang kaha mo? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo around 33 AD. Kamo natukod mo ining 70 Adventist natukod ni adtong 1863. Kung sulpot ang Iglesia Katolika nga natukod ni adtong 33 AD, di day sulpot ning mas labaw ning sulpot gyud no, di ba no? Meaning gitukod ni Ellen G. White dito sa Amerika ni adtong 1863. Ya ikaduha, yung sa pagkaunahon na po nila nga sulpot no nga ang kasaysayan mismo nag-ingon nga ang founder sa Iglesia Katolika si Kristo. Okay lang ang tag na ay gilatid ang kasaysayan nga ang founder sa 70 Adventist ang atong Ginoong Kristo. Wala ba ya? Ang nakasulat lang ang founder sa 70 Adventist si Ellen G. White, James White, G.N. Andrews o si tawag ining Joseph Bates. Puro Amerikano. Mo ni klarong sulpot. Mo na kung sulpot mo ay magpangangin simbahang Katolika. Hindi ninyo na maangin simbahang Katolika ang kamatuoran na sa simbahang Katolika. References tungod lang sa ilang pagtuo sa usa ka tawo ilahan ng gibalibag ang kamatuoran. Yan na lang tamang eskwelahan na o gingon anak manggaling, di ba? Sa eskwelahan na atay mga standard references nga nakabutang nga para gisulat kay para tudluan ta og tama kay naa may mga ebidensya. Pero sa karon na kahaponon gikan sa pagsugod hangtod karon, never bisag usa ka buok panid nagipresentar nilang ebidensya nga ang Iglesia Katolika dili gitukod ni Kristo wa gyud sila'y nahatag. Dinhi kining tawag inang statement nato is resulta mo gud kini sa atubang namo sa pastor nga si Pastor Israel Villaber. Wa man gani inahatag nga ebidensya si Pastor Israel Villaber kini na hinuong minions may mahatag. Okay lang unta nga nahulog ba nga tawag ining ilahang gi-correct si Mr. Villaber. Ngayon nagpatuo sila nga kami may tawag ining kuyaw, mas kuyaw may kang Pastor Villaber. Pamagi nahatag nga ebidensya si Pastor Villaber nga Iglesia Katolika Apostolika Romana dili si Kristo nagtukod yakin na ninyo magpamao-mao. Tanaw na to sa ebidensya do niya nga sulpot ang Iglesia Katolika niya nakahatag unsa daw kun ebidensya do nila. Adisin nyo guys sa iyang final rebuttal. Namatap niya bisag usa ka panid. Wa chi mabasa nga nag-ingon ang referensya ang Romanong Katoliko dili tinukod ni Kristo. Kay wala man gyud, di ba? Nahuman na lang among debate ni Mr. Villaber. Nahuman na lang among debate ha. Gikan sa unang hugna dito sa Digos ug katong sa tawag anang Jensen bisag usa ka panid. Wa gyud nahatag nga ebidensya nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili si Kristo ang gatukod. Magkatawag kita aning mga assuming kaayo nga mga membro sa Romanong Katoliko guys. Assuming with facts, assuming na para sa inyo, nangabungol mo, nangabuta mo. Okay lang kung tanga ang tawag ng mga historian nga nagsulti, wala sila mga ebidensyang gipanghatag. Wala, tama akong giingon. Mas may pagwa mo ng eskwela. Nga naman kay inyo harang giinsulto ng inyong kagalingon, kingunaan ng inyong tawag ng gibarugan. Di ba? Assuming, standard reference, assuming na pagkabangagan na nagmula ng klaseng rason. Ilabi na ni si RJ Senyo. Daghan na sila, dili lang man kay si RJ Senyo. Number 1, kanang ilang pari, nga si Darwin Gano, sunod kini si Wendell Talibong, si Alvin Gitamundok, kini si Jondo Alabado, John Alcordo, kini si Bustamante, o kini si RJ Senyo. Mao ni ang mga noon nga mga pangalan isip debatidor sa Romanong Katoliko nga pulos assume lang gid in taon ang ilang mahimo. Unsa ko no? Pulos assume na nagilatag ng ebidensya. Mga bota gining mga tao na, di ba?
buta, bungol, nya amang in the sense nga di ka ba lumutugan ang tinuod. Bungol na natay gibasa di ka ba luminaw. Nya pagkahuman buta na natay gipakitang ebidensya mingipugwa mo ni uwak. Bisag tawag ka ng katangag na mingipugwa. Kaya naman guys, sa tinuod lang, ang ilahang gamiton sa pagpamatuod na kuno ang simbahang Romanong Katoliko tinukod di Kristo. Unsa gani? Ilarang hinimo nga na mahitabo nga. So, buot pa sa buot, kining ato ang higala nga usa ka depensor sa gitawag og Sabadista. Murag nahulog nga ilahang gidiscredit ang tawag ini mga standard reference. Ang puto sa kahay ilaha pong mga credentials aron na magsulti nga tawag ini nga tama ni ilang magipangunahuna, di ba? Naba sila itawag ng credential being an historian, being an expert para makaingon sila nga kining among pangunahuna sakto ni. Kaya kung wala until now magpabili na nga to ang tawag ini nga gibarugan nga puro lang ilusyon ang ilahang gipanghimo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili gitukod ni Kristo nya. Kung mayngon sila nga kita ray gahimuan ng encyclopedia, kita ray ay pagtuon mo pang-eskwela mong tarong ang problema basin na mayabas pud mo. Di ba? Usa mo na nga ay mo palabian ng tawag ining kanang bitong biniltuldo bitong nga klase nga pangunahon na kay ang mga kabataan nga magsunod sa inyo ha. Wa gyud tawag ini makatunan. So mo na ha. Kining depensor sa gitong Adventista pagtuon og tarong. Pagtuon og tarong niya pagkahuman pagtuki og tarong kay para dili ka mamahimong katawanan para sa mga taong edukado concerning sa mga libro sa kasaysayan og libro nga walay gitawag o gitapigan. So wala pa nakapag-follow sa itong mga page, i-follow dito mga page RJ Holland sa second TV Apollo.Argumento, Kuya Apollo's TV page o kining RJ's Vlog 2022. Ug usab sa tawag ini nga wala pa nakapag-subscribe sa ato ang mga channels, subscribe niyo itong mga sa Daily Catholic, Apollo International Official, RJ sa second TV, Kuya Apollo TV in Barrio Kawayan, Religious Forum, ug pwede sa mag-send din na og super sticker, super chats, and super thanks. And sa mga Katoliko, gusto mo tabang sa itong programa, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta, pinagis ng mga account numbers, manakag din sa mga screens ka na nagadagang information o pwede sa mag-message itong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. Ug katulang una, Ave Maria, Viva Cristo Rey.